Pasado na ang resolusyong nagbabawal sa mga e-trike at e-bike sa mga national roads sa Metro Manila. Ang mga mahuhuling lalabag may katapat na multa at posible pang ma-impound ang sasakyan. May report si Joseph Moro. Mas maliit at mas mabagal sa ibang sasakyan pero ilang beses nang inireklamo ang mga e-trike at e-bike na nakikipagsabayan sa malalakit mabibilis na sasakyan sa mga highway at expressway. Takaw-disgrasya pa nag-counterflow ang ilan. Na-aksidente na nga ang mahigit 500 e-trike at e-bike noong nakaraang taon ayon sa MMDA. Para maiwasan yan, nagpasa ang Metro Manila Council ng resolusyong nagbabawal sa mga e-trike, e-bike pati tricycle at kuliglig sa mga national road na hawak ng MMDA. Bawal dumaan sa 19 na kalye gaya ng Recto Avenue, EDSA at Marcos Highway. Ang mga lalabag may multang 2,500 pesos. I-impound naman ang sasakyan kung walang lisensya ang driver. Bawal na rin sa Taft Avenue kung saan may terminal pa mismo ng mga e-trike. No, paano? Anong gagawin namin? To the moon? Bubuhayin niyo yung pamilya namin? Top 5, bawat uli. Tapos sila magpapakain sa pamilya namin. Sa bawal sa top. Okay lang yun sa amin. 2,500, multa, malaki. Malaki yun. Hindi kakayanin yun, sir. Hindi naman daw pagbabawalan ng mga e-trike na pinampapasada at pinapayagan sa ilang syudad basta huwag silang dumaan sa mga national road. May mga videos pa tayo kanina kung saan mukhang grade school na bata ay nagmamaneho ng isang e-trike sakay ang ibang bata din. It's just that pag nag-violate sila nitong ating MMC resolution, doon lang mong po namin sila huhulihin. Hahanapin yung lisensya para doon po namin ma-issue yung citation ticket. Sa Abril, inaasahang may patutupad ang utos na ito ng Metro Manila Council at MMDA. Magpapasa rin ng kanilang mga ordinansa ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila na magsasabi kung saan bawal at kung saan lamang pwede ang mga tricycle, e-trike at mga e-bike. Sa ngayon, hindi pa required na iparehistro ang mga e-trike at e-bike. Hindi pa rin required na may driver's license sa magmamaneho nito pero pinag-aaralan na ng Land Transportation Office kung dapat itong baguhin. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.